Pinaandar niya ang kotse at naghanap ng pwedeng paradahan ng hindi mapapansin. Nakakita siya ng isang bakanting lote kaya inihinto niya ang sasakyan. Nagsuot siya ng face mask at itim na jacket na nasa trunk ng sasakyan. Kinuha rin niya ang latigo na naroroon. Nang mga panahong ito, ginamit niya ang ability niya sa mabilis na pagtakbo saka bumalik sa bahay kung saan nakaburo lang manananggal. Huminto siya sa malapit saka nagmasid sa bahay. Ibinaba niya ang suot na maskara saka pinagana ang matalas na pang-amoy. Hindi nga siya nagkamali. May mga aswang na nasa lamay na iyon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Hindi niya mabilang. Nag-alala si Eman sa dalawang hinatid niya at ibang bisita roon. Sigurado siyang tao ang mga iyon kaya posibleng manganib ang buhay nila kung maiisipan ng mga aswang na gawin silang hapunan. Nang mapagtanto ni Eman may mga aswang sa lamay ng manananggal, nagdesisyon siyang magmadaling kumilos. Naglakad si Eman palapit sa bahay kung saan naroon ang lamay. May dalawang palapag yun at katamtaman ng laki sa isang maliit na pamilya. Gamit pa rin ang ability niya, pinagmasdan niya ang mga nagsasakla sa labas ng bahay. Magkakahalo ang mga aswang at mga ordinaryong tao na tumataya sa sakla. May ilan na nagmamasid sa paligid. May ilan ding napansin niyang parang naglalaway habang umaamoy-amoy sa hangin. Alam ni Emma na nilalanghap nito ang amoy ng dugo at laman ng tao na humahalo sa hangin. Sinimulang bilangin ni Emma ng mga natatanaw niyang aswang na nasa labas ng bahay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, may bata pa. Teka, bakit amoy ko ng pagkaaswang sa maliit na yon? Wika niya sa sarili. Ang tinutukoy ni Eman ay ang 10 taong gulang na batang babae habang kalaro sa habulan ng mga ordinaryong bata. Pinapakain na siya ng karne ng tao at her age? Hindi makapaniwala si Eman sa naisip kung totoo nga yon. Carmela, tama na ang habulan. Maliit ka lang pero hindi ka na bata. Pumasok ka na sa loob para mamigay ng pagkain at juice. Malakas na tawag ng may edad na babae mula sa pinto ng bahay. Amoy aswang din ito. Opo, inay. Tumakbo na yung maliit na bata na tinawag na Carmela papasok sa bahay. Hindi na siya bata. Bulong niya sa kanyang sarili. Nasa 12 ang mga aswang na nasa labas at hindi siya sigurado kung ilan ang nasa loob ng bahay. Ayaw niyang husgahan ang lahat ng aswang. May mga aswang na matitino at maprinsipyo tulad ng mama niya pero may mga tulad ng nasa lamay na umaalingasaw ang pagkaaswang. Maaamoy ang sariwang malansang dugo ng bagong kain pa lang ng laman ng tao. Nag-focus siya sa kanyang pandinig at naging sensitive sa mga tunog sa paligid. Narinig niya ang nakakabahalang usapan na nagmumula sa mga aswang. Maraming pagkain sa paligid. Bulong ng isang babaeng aswang sa katabi. Huwag dito. Gusto mo bang tugisin tayo ng mga tao? Sagot ng kausap. Gutom na ako eh. Reklamo ng naunang nagsalita. Makakatsyempo rin tayo mamaya. Nagpatuloy si Eman sa pagsilip sa labas ng bahay gamit ang mga natutunan mula sa kanyang pagpapractice. Naalarma si Eman sa narinig. Malabong
Walang mabiktimang inosenteng tao ang mga aswang na nagtitipon sa lamay na yon. Sa tingin ni Eman, naroon ang mga iyon hindi para makipaglamay kundi maghanap ng pagkakataong makakain ng hapunan. "Sino ka?" tanong ng isang babae mula sa likuran. Hindi man lang naramdaman ni Emma na may nakapansin na sa kanya at nakalapit pa. Nilingon niya agad ito. May dalang dalawang supot ng groceries at may kasama pa itong isang babae. Parehong aswang ang dalawa at amoy niya ang sariwang dugo at laman ng tao ng mga ito. Parehong mukhang nasa edad 20 mahigit ang edad nila. Nang mga oras na ito, bahagyang napatigil si Eman pero hindi siya nagpahalata ng alinlangan. Kailangan niyang manatiling kalmado sa harap ng mga aswang na ito. Turista ako na naghahanap ng lugar na may mapapasyalan. Napadaan lang po ako rito at na-curious." Sagot niya. Hindi siya dapat magpakita ng anumang palatandaan ng kahinaan pero ihinanda niya ang sarili dahil mapanganib pa rin sila. "Ganun ba? Ipakita mo ang mukha mo para masiguro kong hindi masama ang intensyon mo sa lugar namin. Walang ibang bahay dito kung hindi ito lang." Itinuro nito ang bahay na may lamay. Hindi agad nakasagot si Eman. Damanan niya ang panganib mula nang makita siya nitong nag-espiya sa bahay na iyon. Dumako ang tingin ng mga ito sa hawak niyang latigo. Nagkatinginan ng dalawa na parang may usapan. "Tawagin mo sila. Sabihin mong may kahina-hinalang tao rito." Utos ng babaeng unang sumita sa kanya. Tumalima naman ang kasamang inutusan. Pagkaalis ng inutusan, biglang nagpalit ng anyo ang kaharap ni Eman. Bumangis ang itsura nito, lumuwang ang bibig at naglabasan ng matatalim na mga ngipin. Kumulubot naman ang muka ng babaeng kaharap, maging ang malalaking ugat sa muka at leeg. Binitawan nito ang mga hawak na supot ng grocery saka sumugod kay Eman. Sa mabilis na kilos, ihinataw ni Eman ang latigo patungo sa aswang na lumalapit pero mabilis din itong nakaiwas. Ilang ulit hinataw ni Eman ng latigo ang kalabang aswang pero hindi niya ito matamaan dahil sa sobrang bilis ng pagkilos. Noon niya napagtanto na hindi ito basta-basta ang aswang kung hindi isang matandang aswang na mukha lang bata. Hindi mabilis tumanda ang anyo ng isang malakas na aswang, lalo na kung kumakain ito ng laman ng tao. Hindi nagpatinag si Eman. Nagpatuloy siya sa pag-atake. Mas binilisan niya ang paghataw ng latigo patungo sa kanyang kalaban ng paulit-ulit. Nahirapan ang aswang sa pag-ilag sa mga atake. Bahagya itong lumayo nang mahirapang atakihin si Eman. "Hindi ka isang tao." Sasagot pa sana si Eman nang mapansin ng papalapit na isang grupo ng aswang sa kanila. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Ginamit niya ang natatanging bilis sa pagtakbo para makalayo sa lugar na iyon. Hindi niya kakayaning kalabanin ng isang grupo ng mga aswang kung mag-isa lang siya, lalo na at nagsisimula pa lang siyang magsanay. Ipinagpatuloy ni Emma ng kanyang takbo palayo sa lugar ng lamay na puno ng mga aswang. Hindi siya pwedeng mag-relax habang ang buhay niya ay nasa peligro. Naisip niya ang mga ordinaryong tao na nasa lamay pero hindi yon ang panahon para magpakabayani. Dahil sa mga pagsasanay sa pagtakbo, nasasanay na ang kanyang katawan at
mas nagiging malakas ang kanyang katawan. Sa tulong ng kanyang natatanging kakayahan, mabilis niyang nalayuan ang mga aswang na humahabol sa kanya. Maya-maya pa, nakarating na siya sa kanyang kotse sa bakanteng loteng pinag-iwanan niya. Naghintay siya ng posibleng mangyari at kung nasundan siya ng mga aswang. Napansin niya na ang mga aswang na dumaan sa harap ng kotse ay patungo sa iisang direksyon. Inakala ng mga aswang na doon siya patungo sa gawing iyon. Hinubad ni Emma ng kanyang jacket at face mask saka naghabol ng hininga. Doon lang niya nailabas ang tensyon kanina sa pagtakbo palayo sa mga aswang. Nagpalipas pa siya ng ilang sandali bago ini-start ang kotse at pinaandar palayo sa lugar na iyon. Delikado ang mga taong narito sa paligid ng barangay na to. Wala silang kamalay-malay na may mag-anak na aswang dito. Isang barangay yata silang nagpugad at nakikihalubilo sa mga tao. Wika niya sa sarili. Dumaan muna siya sa isang convenience store bago bumalik sa staycation house. Naroon pang 2 bakasyonista sa labas at nakatambay sa bahay kubo. Bro, hindi kami nakapagpasabay ng bibilin sa'yo. We ran out of stocks. Sambit ng isa na bigotilyo. Engineer daw ito na may tinatapos na government project sa malapit. Si Engineer Tobias. Nakalimutan kong bumili ng snacks eh. Gutumin pa naman ako. Dugtong ng isang nagbabakasyon at trip lang daw gumala. Si Greg. Nauna siyang dumating sa staycation ng ilang oras kay Greg. Mukhang halos kasing edad niya lang ito kaya sa palagay ni Eman, makakasundo niya ang lalaki. Marami akong pinamili. Share na lang tayo rito. Inilapag ni Eman sa mesang kawayan ng 3 grocery bags. Ayun, salamat. Binuklat ni Greg ang isa sa plastic bags at tinignan isa-isa ang mga naroon. Totoo bang hati ang katawan ng dinalaw ni na Aling Trining? Tanong ni Engineer Tobias. Yun ang sabi ni na Aling Trining pero hindi ako sigurado. Hindi ako bumaba ng kotse eh. Hindi ko naman kasi sila kilala kaya baka maging out of place lang ako. Naupo si Eman sa katapat na upuang kawayan. Naiwan na si na Aling Trining doon. Hindi ko alam kung anong oras ang uwi nila. Wala namang sinabi. Wika ni Eman. Maya-maya pa, tumayo na si Engineer Tobias. O siya, gumagami na. Papasok na ako sa loob. Pumasok na ito sa loob ng staycation. Ilang saglit ang namayaning katahimikan nang magsalita si Greg. Pinadala ko ng mama mo, Eman, para bantayan ka. Napatingin bigla si Eman dito. Sa kang aswang? Wala siyang naamoy o naramdamang pagkaaswang sa kaharap. Isa akong kubot na lumaki sa mga ordinaryong tao na nag-ampon sa akin. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako kumakain ng tao. Bagya itong ngumiti. Kahit laman ng tao mula sa black market ay hindi ko natikman. Nakahinga ng maluwag sa Eman. Kailan mo ba ako sinusubaybayan? Tanong niya. Doon sa pagtitraining mo malapit sa ilog. Magandang naisip mo. Inilabas nito mula sa bulsa ang isang katamtamang laki ng bote ng pabango. Pinabibigay ng mama mo. Ibang scent naman yan. Uwi ka niya. Sige, salamat dito. Itinago yun ni Eman sa bulsa. Ilang taon ka na nga pala?
25 na ako. Mukha lang bata. Ngumisi ito. Ano pala ang nangyari kanina pagkatid mo sa mag-asawa? Hindi ako nakasunod dahil nariyan si engineer. Wala akong maidahilan kaya di ako nakaalis. Wika ni Greg. Ikwinento ni Eman kay Greg ang mga nangyari. Ipinahayag niya ang mga nakita niya sa lamay at ang mga aswang na kanyang na-encounter doon. Natutuwa siya at may napagsabihan siya ng mga nadiskubre niya. Nagbukas ng phone si Greg at nagumpisa siyang mag-research tungkol sa mga aswang sa kanilang lugar. Saglit itong may tinawagan pagkatapos ay nagkalikot ulit ng phone. Hindi lang daw mga aswang ang kakaiba sa lugar na ito, Eman. May mga iba't ibang uri ng supernatural na nilalang na naninirahan dito. May mga engkanto, tikbalang at maging ang mga kakaibang nilalang tulad ng sigbin. Paliwanag ni Greg. Narinig na ni Emma ng tungkol sa sigbin pero kaunti lang ang alam niya tungkol dito at hindi niya alam ang anyo. Sigbin? Tanong ni Eman. Oo, mga hayop daw na kalahating tao. Nasa pagitan ng mga hita ang ulo at pabaliktad ang lakad. Sila raw ang mga tagapagbantay ng mga yaman ng mga maiimpluwensyang angkan. Meron ding mga ligaw na sigbin sa kagubatan. Ipinakita nito ang larawan ng sigbin kay Eman. Marami siyang naikwento tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa lugar na iyon base na rin sa mga taong kinausap at tinawagan nito. Isa-isa nilang pinag-usapan ng mga iyon habang natutuwa si Eman sa pagkakaroon ng kasamahan na nakakaintindi sa kanya. Mahirap din para sa kanya minsan ang sinasarili ang mga nalalaman tungkol sa mga aswang. Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa mga aswang na ito, Eman. Wika ni Greg. Ang problema, hindi ka magtatagal dito. Pwede naman nating ipasa sa ibang kaanib namin ang problema ng lugar na ito. Hindi pwedeng magsama-sama ang grupo ng mga aswang sa iisang lugar para manghunting ng mga tao. Iisipin pa lang na may mahigit 10 ang magfifiesta gabi-gabi sa pagpatay ng tao. Mabubunyag sa lahat ang tungkol sa mundong ginagalawan natin. We don't want to risk that. Malalagay sa alanganin ng mga kauri natin. Tumango naman si Eman. Oo, susubukan kong maprotekta natin ang mga tao dito hanggat narito ako. Pero yun nga, hanggang bukas lang ako ng gabi rito. Wika niya. Balak mo bang mag-ikot ulit ngayon? Nangungusap ang mga mata ni Greg habang inaaya si Eman. Mukhang may pagkapilyo ang isang to. Bulong ni Eman sa sarili. Sige, pero kailangan natin ng suporta. Iisa lang din ang latigong dala ko. Wika ni Eman. Hindi ko rin naman mahahawakan yan. Malakas ako. Kaya ko ang sarili ko. Huwag lang tayong makakaharap ng higit sa 10. Napatawa ito ng malakas. Ngayon lang din ako nakaharap ng isang kubot na lalaki. Humahaba rin ba ang buhok mo tulad sa mga babae? Curious na tanong ni Eman. Napatawa si Greg saka nagbago ito ng anyo. Naging mabangis ang maamong mukha at naglabasan ng matatalim na mga ngipin. Nagsimulang humaba ang mga buhok nito at pinagapang sa tinatambayang bahay kubo. Oo naman, kita mo? Tumawa ulit ito. May waga pa rin para sa akin kung paano nyo nagagawa yan. Takang wika ni Eman. May mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng common sense, science o ng logic. Normal na lang ito sa mga tulad ko. Bumalik ulit sa anyong tao si Greg. Kaya kong protektahan ang sarili ko.
Mahihinang nilalang ang mga aswang na nakita mo kanina dahil nagawa mo silang takasan. Wika ni Greg. Matapos ang munting pag-uusap ay tumayo na si Eman. Sige, tara. Makapuksa man lang kahit ilang aswang bago umalis dito para matakot sila at magsialisa na. Wika niya. Tumayo na rin si Greg at sumunod sa kanya. Kinuha lang niya ang jacket at face mask sa kotse bago lumabas. Hindi ko kayang lumipad pero kaya ko ring tumakbo. Wika ni Greg. Di ka ba nagkakapakpak? Nagtatakang tanong naman ni Eman. Umiling si Greg. Baka hindi ako purong aswang o dahil hindi ako kumakain ng tao. Pero kahit na ganon, ayos lang naman. Nagsimula na silang tumakbo gamit ang kakaibang bilis. Sinundan ni Greg ang direksyon na tinatahak niya pabalik sa bahay kung saan nakaburo lang manananggal. Hindi pa sila nakakarating sa bahay. Napahinto na silang dalawa dahil namataan nila ang ilang lumilipad na manananggal. Agad silang nagkubli sa malapad na puno saka sinilip ang mga iyon. Natanaw din nila ang dalawang aswang na baboy ramo na nasa di kalayuan at tila may hinahanap. Kailangan natin ng tiyempo. Bulong ni Greg. Sumenyas ito ng teka lang saka naghintay ng pagkakataon para atakihin ang dalawang baboy ramo. Unti-unti siyang nagpalit ng anyo at lumitaw ang bagsik ng mukha nito bilang isang kubot. Hinintay ni Greg na makalampas ang grupo ng manananggal na nasa ere bago ito lumabas sa pinagtataguan at sinalakay ang isa sa mga baboy ramo na malapit. Sinunggaban nito ang leeg ng baboy gamit ang isang braso. Pagkatapos, ipinulupot ang mahabang buhok sa nguso nito para hindi makalikha ng ingay. Hindi nag-aksaya ng oras si Eman. Sinunggaban din niya ang isa pang baboy ramo at sinakalang leeg nito. Hindi niya na binigyan pa ng pagkakataon na makapagpalit ng anyo ang aswang. Hinigpitan niya ng husto ang pagkakasakal dito saka buong lakas na ipinilipit iyon. Hindi na nakalikha pa ng ingay ang baboy ramo at nalagutan na ng hininga. We should hide this. Itinuro ni Greg ang mga katawan ng baboy ramo. Hinawakan nito sa tig-isang paa ang mga iyon saka hinila para itago sa bahagi na may makakapal na damo. Malakas ka rin pala. Natatawang sambit ni Eman. Not as strong as you. Kung mahasa ka pa, mas lalakas ka pa sa akin. Tumingala ito para tignan ang direksyong pinuntahan ng apat na manananggal. Kailangan natin silang mapababa. Wika ni Greg. Unahin muna nating harapin yung nakaharap ko kanina. Malakas siya at mabilis. Suwestyo ni Eman. Sige, hanapin natin siya. Nakiramdam si Greg sa paligid. Dito tayo, Eman. Wika ni Greg. Sumunod si Eman sa direksyong itinuro ni Greg. Naisip niyang mabuti at may kasama na siya sa pakikipagtuo sa mga aswang, lalo na at ganoong karami ang makakalaban nila. Malayo-layo rin ang nilakad at tinakbo nila para mahanap ang target. Nakita nila itong may kasamang isang aswang. Nakilala ni Emma na ito rin yung kasama nito nang makita siyang nagkukubli at nagmamanman sa lamay. Nerissa, hindi ba natin sasabihan si Carmela na posibleng nakita natin ang pumatay sa kapatid niya? Sambit nito. Hindi. Gusto kong ako ang magbibigay sa kanya ng ulo ng lalaking yon bilang regalo. Nagpalinga-linga ang tinawag na ni Risa.
ang malakas na aswang na nakaharap niya. Kapatid pala ng manananggal yung mukhang bata na Carmela, bulong ni Eman. Yun siguro ang sinasabi ni Aling Trining na nagtitinda ng kakanin. Dagdag pa ni Eman. Nagkatinginan sina Greg at Eman. Naghihintay ng pagkakataon kung kailan susugod sa dalawang aswang. Alam ni Emma na hindi madali ang laban sa malakas na aswang na nakaharap niya kanina, pero may tiwala siya sa kasama na isang kubot. Naikwento na ng mama niya kung gaano kalalakas ang mga kubot. Nagsanyasan silang hintayin ang tamang oras at pagkakataon bago sila sumalakay. Napagkasunduan na si Emma ng unang aatake, tsaka susunod si Greg. Siniguro ni Emma na suot pa rin ang face mask para hindi malantad ang kanyang anyo. Nang matiyak na protektado ang mukha niya ay inihanda na niya ang hawak na latigo panlaban sa dalawang kaharap na aswang. Nang mga oras na iyon, lumabas